Nagsisimula ang chapter sa isang maliwanag na araw sa baryo, at ang kaibigan ni Kang Hyan na si Jim ay nakatayo sa gitna ng palayan, may hawak na mga panla, habang tumutulo ang pawis sa kanyang mukha. Lahat ng tao sa paligid niya ay abala sa pagtatrabaho, pero si Jim ay mag-isa lang na nakatayo sa gitna ng palayan, habang minumura si Kang Hyan at sinasabing mamatay na siya. Samantalang si Kang Hyan ay walang pakialam, masaya, presko, at kontento sa kanyang ginagawa. Tumulong siya sa isang matandang lola na mag-ani ng mga patatas, at pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang susunod niyang gagawin. Ang matandang babae ay nagpapasalamat dahil mabilis niyang nahukay ang mga patatas at tinanong siya kung hindi ba siya pagod. Sinabi ng matanda na mas malakas siya kaysa sa inaakala, at napaisip si Kang Hyan na hindi niya ito napansin dati. Iniisip niya kung dahil ba ito sa regular na pagsasanay ni Randolph, kung saan nagtatrabaho siya ng husto hanggang sa marating ang kanyang mga limitasyon. Habang iniisip niya ito, sinabi ng matandang babae na oras na para magpahinga at maaari siyang maupo kasama ang kanyang kaibigan at kumain ng kaunti. Sinabi niya na matagal nang nakaupo si Jim doon, ngunit sinabi ni Kang Hyan na huwag na siyang pansinin at tinanong kung ano pa ang pwede niyang gawin. Mukhang may balak si Jim at sinabi kay Kang Hyan na magpatuloy sa pagtatrabaho habang nag-iisip siya ng lugar kung saan ihahanda ang kanyang libing. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsimula ng kumain si Kang Hyan at Jim, at sinabi ni Jim na dapat ay inasahan na niya ang ganito nang makita niyang naghanda si Kang Hyan ng malaking almusal kanina. Hindi pinapansin ni Kang Hyan ang pagrereklamo ng kanyang kaibigan, at sinabi niyang patuloy lang siyang pumunta sa kanyang restaurant nang walang pasabi para makakuha ng libreng manggagawa. Sinabi ni Jim na hindi niya siya pinalaki para magpagawa ng trabaho sa kanilang mahalagang bakasyon, at sinagot siya ni Kang Hyan na hindi naman siya ang nagplano nito. Sa huli, bilang paghingi ng paumanhin sa pagdala sa kanya doon, inalok ni Kang Hyan na magluto ng kahit ano para sa hapunan ni Jim. Habang nakatingin sa grupo ng matatandang lalaki na masayang nagkukwentuhan habang kumakain, nagkaroon ng ideya si Jim. Sinabi niya na gusto niyang kumain ng jambalaya, isang one-pot dish na may kanin, karne, gulay, at masarap na sabaw. Tinanong siya ni Kang Hyan kung bakit gusto niyang kumain ng American street food, dahil inaasahan niyang hihiling si Jim ng mas mahal at mas mahirap lutuin. Ngunit sigurado si Jim na gusto lang niya ng jambalaya dahil nagka-crave din siya nito. Kinagabihan, nagsimula ng magtrabaho si Kang Hyan sa kusina. Una niyang pinirito ang mga balat ng hipon, at nagtataka si Jim kung bakit niya ito piniprito gayong hindi naman ito kinakain. Sumagot si Kang Hyan na ginagawa niya ito para sa sabaw, dahil sayang kung itatapon lang ang mga ito. Sinabi niya na kapag gumawa ka ng sabaw gamit ang hipon, lalabas din ang mga bituka nito, na magbibigay ng mas malasa at nutty na flavor. Pagkatapos ay nagdagdag siya ng tubig sa sabaw, at habang ito ay kumukulo, nagpatuloy siya sa iba pang mga sangkap. Pinrito niya ang mga sausage sa mantikilya, at nang maluto, nagdagdag siya ng manok. Kapag luto na ang pareho, idinagdag niya ang kanin, sinundan ng mga hiniwang gulay, at ibinuhos ang sarsa at ang sabaw. Naglagay siya ng kaunting pampalasa, at sa wakas ay inilagay niya ang mga nilutong hipon sa ibabaw ng ulam at tinakpan ito ng 1 minuto. Sa ganoong paraan, natapos na ang Crow-style na red jambalaya. Tinanong ni Jim kung ayos lang bang kainin ng mga aso ang jambalaya, dahil mukhang gustong-gusto ito ni White Rice. Sinabi ni Kang Hyan na ginawa rin niya itong ligtas para sa aso, at naisip ni Jim na astig ito. Pagkatapos ay tinanong ni Kang Hyan si Jim kung palagi ba siyang mahilig sa jambalaya. Hindi niya maalala na narinig ang tungkol dito. Sumagot si Jim na baka nakalimutan lang niya, at ipinaalala kay Kang Hyan na ang jambalaya ang unang bagay na niluto niya para sa kanya noong una siyang pumunta sa kanyang bahay. Nagulat si Kang Hyan sa narinig, at ipinaliwanag ni Jim na gusto niyang kumain sa labas, pero nagpumilit si Kang Hyan na magluto. Noong panahong iyon, wala silang gaanong sangkap, pero nagawa ni Kang Hyan ang jambalaya nang walang alinlangan. Mukhang kumpiyansa siya sa kanyang kakayahan, at kahit si Jim ay nagulat kung gaano kasarap ang luto niya. Ngayon, habang kumakagat siya sa ulam, sinabi niyang namangha siya noon dahil sa lasa ng jambalaya. Sinabi niya na ang kanin ay may tamang umami, ang seafood at gulay ay mahusay na napalasa.
Ang tamis, anghang, at alat ay mas mahusay kaysa sa anumang maaari nilang orderin noong araw na iyon. Sinabi ni Jim na ang jambalaya ni Kang Hayan ay kasing sarap pa rin noon. Sinabi niya na dahil dito, naniniwala siyang tiyak na magtatagumpay si Kang Hayan. Nabigla si Kang Hayan sa mga sinabi ni Jim, at idinagdag ni Jim na naging sigurado siya na magiging matagumpay si Kang Hayan mula sa unang kagat pa lang noong mga taon na ang nakalipas. Sinabi niyang hindi siya nagsasabi ng walang laman na salita, at sinabing naniniwala siyang babalik ang panlasa ni Kang Hayan. Naputol ang emosyonal na sandali nang tanungin ni Kang Hayan si Jim kung hindi pa ba niya sinabi sa kanya na bumalik na ang kanyang panlasa. Nagtaka si Jim sa narinig, at sinabi ni Kang Hayan na hindi pa naman matagal mula nang bumalik ito, at bahagya pa lang itong bumabalik. Napanganga si Jim at sinabi na ang buhay sa probinsya ay talagang nakakahil, kahit na medyo nadismaya siya na nakalimutan ni Kang Hayan na sabihin ito sa kanya. Sinabi niya na magandang balita ito, at tinanong si Kang Hayan kung balak na ba niyang bumalik sa Seoul. Tumingin si Kang Hayan kay White Rice na tumitingin sa kanya ng mausisa, at sinabi niyang hindi pa siya sigurado. Noong una, ayaw niyang bumalik sa Seoul dahil natatakot siya, pero ngayon, nagustuhan na niya ang buhay sa baryo. Sinabi rin ni Jim na walang dahilan para magmadali sa pagdedesisyon dahil hindi pa naman lubos na bumabalik ang kanyang panlasa. Naglagay siya ng lata ng beer sa harapan nila at sinabing ipagdiwang na lang nila ang matagumpay na buhay niya sa probinsya. Nakitoast si Kang Hayan at nagpasalamat sa magagandang salita ng kaibigan, at sinabing babalik din siya sa Seoul. Nag-usap sila ng maraming bagay habang lumilipas ang oras. Pagkalipas ng ilang araw, pumunta si Kang Hayan sa ibang mundo para magsanay kasama si Randolph. Sinubukan niyang makipagsagupaan gamit ang mga kahoy na espada, ngunit isang mabigat na tag ang mula sa veteranong kabalyero ang agad na nagpatamba sa kanyang espada. Gayunpaman, humanga si Randolph dahil nakayanan ni Kang Hayan na tumagal ng isang buong segundo na mas mahaba kumpara sa huling beses na sila'y nag-ensayo. Pinuri niya ito, sinabing ang kanyang lakas ay mas mabilis na tumataas kaysa inaasahan. Sinabi ni Randolph na sa kanyang kasanayan, dapat tumagal si Kang Hayan ng mga 5 segundo laban sa kanilang pinakabatang kabalyero sa isang seryosong laban. Habang tinitingnan ni Kang Hayan ang kanyang namamagang mga kamay, iniisip niya kung talagang mahina pa rin siya para matalo sa loob ng 5 segundo. Isang buwan na ang lumipas simula nang magsimula ang kanilang pagsasanay, at natututo si Kang Hayan ng pakikipaglaban sa espada kay Randolph paminsan-minsan. Natututo lamang siya ng pagdepensa, ngunit mahirap din iyon lalo na laban sa isang malakas na tao tulad ni Randolph. Kinuha ni Kang Hayan ang kanyang espada, at sinabi ni Randolph na gagamit siya ng kaunti pang lakas sa ikalawang round. Natakot si Kang Hayan dahil halos hindi niya nangakayang magtagal hanggang ngayon, nang biglang maramdaman ni Randolph ang isang presensya. Sa loob ng 1 segundo, dumating si Noah na dala si Mona sa kanyang likod. Humanga siya na naramdaman ni Randolph ang kanyang presensya, at masayang tumakbo si Mona papunta kay Kang Hayan. Tinanong ni Randolph si Kang Hayan kung kilala niya ang mandirigmang Beastman, at sinabi ni Kang Hayan na si Noah ang naghatid sa kanya ng imbitasyon sa nayon ng mga Beastman tribe. Samantala, sa background, sinunggaban ni White Rice si Mona bago ito makarating sa kanyang amo. Iniisip ni Noah na bihira ang makakita ng mandirigma kasing husay ni Randolph dito, at binanggit din niya ang kanyang matalim na tingin. Masayang tinanong ni Randolph si Kang Hayan kung pwede niyang tanungin si Noah kung interesado siya sa kanilang pagsasanay. Naguluhan si Kang Hayan at sinabi sa kabalyero na itanong na lang niya mismo, habang binabaliwala ang away ng pusa at aso ni Mona at White Rice sa kanyang mga balikat. Sinabi ni Randolph na kung siya mismo ang magtatanong kay Noah hindi niya ito maiintindihan, dahil wala silang artepaktong tagapagsalin upang magkaintindihan. Pareho lang si Noah, at gusto rin niyang malaman kung ano ang sinasabi ng tao mula kanina. Nabigla si Kang Hayan nang marinig ang tungkol sa artepaktong tagapagsalin, na hindi pa rin napapansin si White Rice na inaapi si Mona sa kanyang balikat. Tinanong siya ni Randolph kung bakit siya nagulat, dahil dapat ay nagagamit na niya ito upang makipag-usap sa kanila kahit na siya ay mula sa ibang lugar. Hindi kailanman naisip ni Kang Hayan ang bagay na ito, at pagkatapos ay sinabi ni Randolph na may partikular na dahilan kung bakit dumating ang Beastman upang makita siya. Sinabi niya na malapit na silang matapos sa kanilang pagsasanay.
Sinabi ni Randolph na matatapos na rin ang sesyon at nagpas siyang tapusin na ito. Sinimulan niyang umuwi at sinabihan si Kang Hyan na paigtingin pa ang kanyang stamina sa susunod nilang pagkikita. Pagkatapos nito, tumingin si Kang Hyan kay Noah at tinanong kung bakit siya nandito. Sumagot si Noah na gusto ni Mona pumunta rito at sumama na lang siya. Ngunit tila kakaibang interesado si Noah sa pagkatuto ni Kang Hyan ng espada mula kay Randolph. Ipinaliwanag ni Kang Hyan na dumating sa ganitong punto dahil ibinahagi niya ang ilang pagkain sa kapitan ng kabalyero at inalok nitong turuan siya. Sa wakas, napansin ni Kang Hyan sina White Rice at Mona, at itinapon sila mula sa kanyang mga balikat, habang sinasabi kay Noah na dapat siyang magpasalamat kay Randolph sa pagtuturo sa kanya ng mga mahahalagang kasanayan. Biglang naging seryoso si Noah at sinabi kay Kang Hyan na minsan ay nakatanggap din siya ng pagkain mula sa kanya. Akma nang sasabihin ni Kang Hyan na hindi naman iyon malaking bagay, ngunit sinabi ni Noah na nagbigay din siya ng karne sa kanilang nayon, kaya 2 beses na siyang binigyan ng pagkain. Ngayon, nais ni Noah na suklian din ang kabutihan, ngunit sinabi ni Kang Hyan na ayos lang siya, dahil may nararamdaman siyang hindi magandang senyales. Ngunit matatag si Noah na babayaran niya si Kang Hyan sa pamamagitan ng pagtuturo ng Beastman Martial Arts. Tama ang kutob ni Kang Hyan, ngunit sinabi niyang sapat na ang pagsasanay ng espada mula kay Randolph. Subalit, inisip ito ni Noah bilang isang pahayag na may kinalaman sa lahi at tinanong si Kang Hyan kung iniisip ba niya na mas mababa ang Beastman Martial Arts kaysa sa human swordsmanship, kaya tinanggap ni Kang Hyan ang alok ni Noah at tinanong kung kailan sila magsisimula. Nasiyahan si Noah at sinabing maaari silang magsimula kaagad. Sinabi niyang ang mga mandirigmang Beastman ang pinakamalalakas, at tuturuan niya si Kang Hyan ng mga pangunahing kaalaman. Nalungkot si Kang Hyan, ngunit iniisip niya na dumaan na siya sa impyerno dahil sa pagsasanay ni Randolph, kaya hindi dapat ito maging masyadong mahirap. Gayunpaman, hindi niya alam na may mga antas ang impyerno, at may iba't ibang uri rin ng impyerno. Sinabi ni Noah na dama pa si Kang Hyan dahil nagsisimula ang Beastman Martial Arts sa pagtakbo gamit ang 4 na paa. Tinignan siya ni Kang Hyan ng may pag-aalinlangan, at sinabi ni Noah na tumakbo siya papunta sa bundok sa ganung posisyon agad-agad. Iyan lang para sa video na ito. Hanggang sa muli, tingnan ang iba pang mga video sa aming channel at mag-subscribe kung bago ka rito.